Ang pinakamalalim na pagmamahal ay ang pakikipagkaisa, tulad ng kasal na kung saan ang dalawa ay nagiging isa. Ganon din ang misteryo ng Eukaristiya, pinagkakaisa tayo sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Unang araw noon ng pista ng tinapay na walang pampaalsa, araw ng paghahain ng korderong pangpaskwa, tinanong si Jesus ng kanyang mga alagad, "Saan po ninyo nais na maghanda kami ng hapunang pampaskwa?" Iniutos niya ang dalawa sa kanyang mga alagad, "Pumunta kayo sa bayan at may masasalubong kayong isang lalaking may dalang banga ng tubig. Sundan ninyo siya sa bahay na kanyang papasukan at sabihin ninyo sa may-ari, ipinapatanong po ng guro kung mayroon kayong silid na maaaring magamit niya at ng kanyang mga alagad para sa hapunang pampaskwa. At ituturo niya sa inyo ang isang malaking silid sa itaas na mayroon ng kagamitan. Doon kayo maghanda para sa atin." Nagpunta nga sa bayan ang mga alagad at natagpuan nila roon ang lahat, gaya ng sinabi ni Jesus sa kanila, at inihanda nila ang hapunang pampaskwa. Habang kumakain sila, si Jesus ay dumampot ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos kanyang pinaghati-hati ang tinapay at iniabot sa mga alagad, sinabi niya, "Kunin ninyo ito. Ito ang aking katawan." Dumampot din siya ng kopa at matapos magpasalamat sa Diyos, ay iniabot din niya iyon sa mga alagad at uminom silang lahat. Sinabi niya, "Ito ang aking dugo. Pinapagtibay nito ang tipan ng Diyos. Ang aking dugo'y mabubuhos para sa marami. Tandaan ninyo, hinding-hindi na ako muling iinom pa ng katas ng ubas hanggang sa araw na inumin kong panibago sa kaharian ng Diyos." Umawit sila ng isang himno at pagkatapos ay nagpunta sila sa bundok ng Olibo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Let it light your way. Word of the day. Hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay communion. Bago po tayo magpalalim sa atin pong reflection sa araw na ito, kayo po'y muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan mag-like, follow at subscribe sa atin pong Facebook page at YouTube channel na Word of the Day. Ganun din po, pakishare ang video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. At kung kayo po ay nakikinig ng Word of the Day sa pamamagitan ng Radyo Maria, mapagpalang pakikinig po sa inyong lahat. Mga kapatid, ngayon ay ating ipinagdiriwang ang Corpus Christi Sunday, o linggo ng kabanal-banalang katawan at dugo ng ating Panginoong Hesukristo. At yan ay sa Eukaristiya. Ito tinatawag nating Holy Communion, banal na komunyon, galing sa salitang Latin na cum unitas, ibig sabihin with unity. Kaya nga mga kapatid, the sacrament of the Eucharist, the sacrament of communion is the sacrament of unity. Pakikipagkaisa natin kay Kristo. At ito yung kalooban ng Diyos. Nais niyang tayo makipagkaisa sa Kanya sa pamamagitan ni Kristo na ating Panginoon, na ating tagapagligtas. Kaya nga, yung misyon na Jesus, na tayo ay ibalik sa ating ugnayan sa ating Ama, ay nagkakaroon ng kaganapan katuparan dahil sa patuloy na pagbibigay ni Jesus ng kanyang sarili, na hindi natapos sa Kalbaryo, na hindi natapos sa kanyang kapanahunan nung siya nasa mundo pang ito, kundi ito'y nagpatuloy. Tinupad ni Jesus ang kanyang pangako na siya'y magiging kasama natin hanggang sa wakas ng panahon. Sa paanong paraan? Yan ay sa pamamagitan ng simbahan. The church is the continuation, the continuity
no, of the presence of Jesus. Kaya nga ang simbahan ay sakramento rin ng ating Panginoon na kung saan ay ginagawa ng simbahan na present si Jesus sa buhay natin. Sa pamamagitan ng ano? Ng buhay ng simbahan. At ano ba yung buhay ng simbahan? The sacramental life of the church. Unang-una, yung sakramento natin na ating ipinagdiriwang, no? Mula sa sakramento ng binyag, no, tayo ay kinukumpilan, tayo nangungumpisal, tayo tumatanggap ng komunyon, no? Tayo ay kapag nagkasakit ay pinapahiran ng langis, pipili tayo ng landas sa buhay kung tayo magpapari o mag-aasawa, ito'y sakramento rin. So lahat ng ito ay paraan kung saan ating nararanasan concretely ang ating Panginoong Jesus. At ang pinakamahalaga at pinakamataas dito ay ang sakramento na Eucharistia, na kung saan dito umiikot yung iba pang mga sakramento sa Eucharistia. Dahil sa Eucharistia, ang ating tinatanggap ay walang iba kundi ang katawan at dugo ng ating Panginoong Hesukristo. At ito yung maririnig natin sa gospel ngayong araw na ito, nang kunin ni Jesus ang tinapay, sabi niya, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Nang kinuha niya yung kalis na may alak, sabi niya, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. At ano yung bilin niya? Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Kaya nga sa tuwinang tayo ay nagsisimba, nagdiriwang ng banal na misa, ginagawa natin ito sa pag-alala kay Jesus. At sa pamamagitan ng ating pag-alala sa Kanya, nagkakaroon ng pagsasangayon o making present, no? Yung ginawa ng ating Panginoong Jesus, yung Kanyang pag-aalay ng Kanyang sariling buhay para sa ating kaligtasan. Kaya nga mga kapatid, alam niyo po, hindi maihihiwalay ng isang Kristiyanong Katoliko ang kanyang buhay sa Eucharistia. Ang totoong Kristiyano, ang totoong Katoliko, nakasentro ang kanyang buhay sa Eucharistia. Sa Eucharistia na pwede lamang nating tanggapin sa banal na misa na ipinagdiriwang ng mga pari ng ating simbahan, na kung saan ang mga pari ay validly ordained ng mga validly ordained bishops. At itong mga bishops natin ay mayroong apostolic succession. Ibig sabihin, sila ay connected, no, sa mga apostol. Kung ating ititrace yung kanilang history, kung sino nag-ordain sa kanila, matitrace natin ito sa mga apostol. Kaya nga napakahalaga mga kapatid yung ating sacramental life. Ngayong linggo ng Corpus Christi, ipinapaalala sa atin na ang Eucharistia, una ay pagkain ng ating kaluluwa. Kapag ka nawala ang Eucharistia sa buhay natin, tayo'y manghihina, tayo'y mawawala. Ito yung buhay natin bilang mga Katoliko, bilang mga Kristiyano. Hindi lang yon. Sa Eucharistia, tayo ay pinagkakaisa. Pinagkakaisa ni Kristo. Sapagkat sabi nga, you become what you eat. Kapag tinanggap natin si Jesus sa Eucharistia, we will become Eucharists. Kapag tinanggap natin si Jesus, we will become Jesuses. We will become like Christ. Ito yung nais ni Jesus, na sa pamamagitan natin, maramdaman at maranasan ng mundo ang presensya ni Kristo. At posible lamang yon kung tayo, ang buhay natin ay nakasentro sa Eucharistia. Kaya nga mga kapatid, magandang tingnan natin ang ating mga sarili. Nagsisimba ka pa ba? Tumatanggap pa ba ng Eucharistia? Nandun pa ba sa iyo yung pagpapahalaga sa Eucharistia? Baka akala mo yung Eucharistia ay simpleng wafer na lang. Minsan we just take it for granted. Yung ating pagtanggap, walang proper disposition. Minsan marumi pa yung kamay natin, no? At bara-bara nating tinatanggap si Jesus sa Eucharistia. Mga kapatid, Jesus is truly and really, substantially present in the Eucharist. Sa tuwin ang tinatanggap mo ang Eucharistia, tinatanggap mo si Kristo. Hindi ito simbolismo. It is the real presence of Jesus.
Kaya nga marami ng mga nangyari no, na Eucharistic miracles para lang patunayan no, na ito'y si Kristo. Pero without that, yung pagtiwalaan natin ang salita ni Jesus, sabi niya, do this in memory of me. Ito yung aking katawan, ito yung aking dugo. Ito si Jesus. Hindi representation, hindi symbolism, kundi si Jesus mismo, ang kanyang katawan at ang kanyang dugo. Mga kapatid, of course, kung hindi ka Katoliko, hindi ka Kristiyano, hindi mo maintindihan to. Pero mas nakakalungkot kung ikaw na Katoliko, ikaw na Kristiyano, hindi mo naintindihan ito. Kaya nga sana po, no, palalimin natin ang ating debosyon, ang ating pagmamahal sa Eucharistia. Sana, tulad ni Blessed Carlo Acutis na magiging santo na, sabi niya, the Eucharist is my highway to heaven. It is our highway to heaven. Kaya nga mga kapatid, if you want to go to heaven, receive Jesus in the Eucharist frequently. At ihanda ang puso, ihanda ang sarili. Siguraduhin malinis ang kalooban sa pagtanggap kay Jesus. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, ngayong linggo ng kabanal-banalang katawan at dugo ng aming Panginoon Kristo, ang iyong anak, nawa kami magkaroon ng sidhi na tanggapin siya palagian sa aming buhay. At naway ang aming buhay ay maisentro namin sa Kanya sa banal na Eucharistia. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.